Meron kaming nakitang murang bilihan ng leche flan at halo-halo. Murang halaga pero napakasarap. Pero bago yan, maghanda muna tayo ng baon ng dalawang bata. Pakainin na rin natin si Fiona at mukhang nagugutom na. Pati itong si Senyor, kailangan na ding mag-breakfast. At ito naman si Leah, ang girlfriend ni Senyor. At ako naman, turmeric shot lang sapat na. Pagkahatid namin ng dalawang bata sa school, diretso trabaho na agad tayo. Halos araw-araw, ganito ang ginagawa ko. Karga doon at karga dito. Basta tuloy-tuloy lang kahit mahirap. Sa trabaho kong to, mas madalas akong pawis kaysa sa walang pawis. Lalo na sa init ng panahon ngayon, bago magtanghalian, siguradong hapong-hapo ka na. Dito nga ako namamalengke sa tapat ng Havila. Ito kasi pinakamalapit sa amin at madaling puntahan. At higit sa lahat, walang bayad ang parking. Ang gusto ko pa sa palengke na to, malinis at hindi crowded. At tuwing namamalengke ako, lagi ako may dalang styro o cooler box na pwedeng paglagyan ng mga karne at isda. At pagkagaling ko sa palengke, sinilip ko muna yung UV natin if nasimulan na. Although walang tao nung dumaan ako dito. Pero nakita ko naman na nasimulan na nila yung trabaho. Pagkatapos dyan, dinaanan ko muna si Rosel at si Kat. Dumiretso na agad ako sa bundok pagkagaling ko sa mahabang parang. Pero bago tayo bumaba, maglagay muna tayo ng sunblock para protektado ang balat natin. Hindi ito malagkit sa muka, kaya hindi ka makakaramdam ng kahit anong discomfort. Handy ito at madaling dalhin kahit saan. Sa init ng araw, siguradong maingitim ka kaagad kahit saglitan ka lang naka-expose. Twice a day ko dinidiligan itong mga puno natin dito. Isa sa umaga at isa sa hapon. Kaya sobrang importante ang may sunblock ka dito. Kailangan din natin i-check yung kubo at baka may namamahay ng pusa. Madalas kasi may mga pusa dito sa loob. Kapag nandito ka sa kubo, kahit sobrang init ng panahon, presko pa din talaga. Hindi lang kami makapag-stay dito na matagal kasi wala pang kuryente at tubig. Pagkatapos ng errands at ng trabaho, sinundo na namin yung mga bata sa school. Since wala pa kaming pananghalian, bumili muna kami ng turon dito sa suki namin. Malapit na to sa school ng mga bata. At dito ko nga nakita na may binibenta din pala silang halo-halo. Ang nagpasarap sa halo-halo nila dito ay homemade lahat ng sangkap. Hindi katulad ng karamihan na binibili na lang sa supermarket yung toppings nila. Meron pa silang leche flan na binibenta. Ganyang kakapal, 100 pesos lang. Meron ding special puto na perfect sana sa dinuguan. Pero dahil gutom na ako, okay na to kahit puto na lang. At dahil natakam ako sa leche flan, pinapak ko na rin to. 100 pesos lang yung ganitong tub. At itong halo-halo naman, 75 pesos yung ganitong kalaki. Yung Alaska Evap na kulay red ang gamit nila. Kaya mas masarap ang halo-halo nila dito. At dahil nabitin ako sa leche flan, nilagyan ko pa nito yung halo-halo ko para mas masarap. At dahil napasarap ako sa pagkain, sabay na namin sinundo yung dalawang bata. At mamayang gabi naman, pupunta tayo sa Kogyo Gate 2. Titikman natin yung mga trending na sisig doon. Meron ding boneless fried chicken shawarma. Lahat yan abangan nyo na lang sa ING vlog page ko. At yan na muna ang vlog natin today. Kami magko-food trip muna. Bye!